Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part. Na ang problema nga ni customer, kapag nasa biyahe siya, hindi na daw smooth itong takbo ng sasakyan niya. Tapos meron pang vibration dito sa driver side sa harapan. Pero okay na yun mga boss, nagawa ko na. Na ang ginawa ko nga, pinalitan ko lang ito ng CVT oil dito sa transmission. Tapos yung transmission support niya dito sa driver side sa taas, pinalitan ko dahil nga sa biyak na yung goma. Pangalawa, yung idle nito, hindi na siya stable. Kaya ang ginawa ko, nilinis ko yung throttle body kasi yung spark plug niya, okay pa naman. At yung map sensor, dahil nga sa magaspang na rin yung under ng makina, kasama na rin yung sa nilinisan ko. Tapos, change oil ko na rin itong makina ni customer. After nun, nag-engine washing ako, tapos isinunod ko naman sa ginawa, ito na nga yung body wash. Siyempre, ang una kong ginawa dyan, ginasa ko muna itong body ng sasakyan ni customer. After nun, sinabon ko. After kong masabon itong buong body ng sasakyan ni customer, ayan, kung makikita nyo, ginagamitan ko na yan ng pressure washer para sa finishing. Kumbaga, pabanlaw na ako dyan mga bossing. At kung tatanungin nyo naman ako kung anong ginamit kong sabon, car shampoo lang mga bossing, kahit yung mumurahin, pwede na yun. Pero pagdating sa gulong, ang ginamit kong sabon, yung powder, yung panlaba, para mas mabilis yung malinis yung gulong. Lalo na yung mga kumapit na malagkit sa mags, pati sa gulong, mabilis siyang matatanggal. Pero kung may mas maganda naman kayong paraan para mas mabilis niyang makalinis, o di yun ang gamitin nyo, wala namang problema dun. Taas ko na nga itong hood dahil okay na itong pagkakawasin ko dito sa body. Punasan ko muna itong nagkalat na tubig sa makina, tapos hahanginan ko na yan. Siya nga pala mga bossing, kung wala naman kayong panghangin gaya ng gamit ko, huwag niyo nang subukang mag-DIY ng engine wash. Baka mamaya lamigin yung sasakyan nyo, hindi na siya umandar. Importante kasi after nyo ma-engine wash itong makina, dapat mahanginan nyo yung mga wire connector niyan, lalo na yung sa ignition coil, papunta nga sa spark plug, pati yung sa mga sensor niya, kailangan mahanginan nyo yun. Siyempre kasama na dyan yung mga socket wire, yung mga duktungan, ibig kong sabihin, dapat mahanginan nyo yun. In short, lahat ng electrical parts na binasa nyo para sigurado kayo na after nyo may engine wash itong makina at pina-start nyo na yan, sigurado kayo na aandar siya at hindi siya kalyado. Kaya importante na meron kayong panghangin after nyo mag-engine washing. Wala nang masyadong usapan mga boss, after kong mahanginan itong makina, i-drain ko naman yung coolant niya dito sa radiator. Pero unahin ko munang tanggalin itong coolant niya dito sa coolant reservoir. Gumamit lang naman ako dyan, kung makikita nyo, ng fluid extractor. At least ito mga boss, kung gagayahin nyo itong ginagawa ko, hindi kayo mahihirapan unless na masyadong marumi itong lagayan mo ng coolant reservoir, kailangan mo talagang baklasin yan. Pero kung ganyan naman siya kalinis mga boss, kahit banlawan mo lang yan ng tubig, tapos igupin mo ulit, okay na yun O katulad yan mga boss, dito naman ako sa radiator. Ayan yung drain plug niya kung ganitong klase yung sasakyan nyo. O di ba pag natanggal nyo yun, tanggalin nyo na itong cap. O ayan lumakas na ngayon yung pagtulo ng kulat nyo dito sa radiator. O dito tayo sa ilalim para makita yung tumutulo talaga. Ngayon, pagkaunti na lang yung kulat na tumutulo dito sa radiator, gamit itong blower ko, hahanginan ko yan dito sa lagayan ng cup niya para mas marami pa yung madrain na coolant. Ayan, kung makikita nyo. At after ng ilang minuto at wala nang tumutulo na coolant dito sa radiator mo at sinisipag ka pa, pwede mo naman banlawan yan. Pwede kang gumamit ng mineral water, tap water, distilled water, okay lang yun. Pero wag mo muna ilalagay yung drain plug niya. Basta ilagay mo lang ulit itong panghangin mo at pag okay na, wala na siyang tumutulo, pwede mo nang tanggalin itong panghangin mo. O ayan di ba, wala na tumutulo. Pwede mo na ngayon ilagay itong drain plug mo. Siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit niyan para hindi siya magkaroon ng leak ng coolant dito sa radiator. At pag okay na, pwede ka na ngayon magsalin ng coolant. Ito nga palang coolant na ilalagay ko mga boss, hindi ko na yan hinahaluan ng tubig. Bali, dito nga sa radiator niya, puro coolant na lang yung inilalagay ko dyan. Tapos, sa coolant reservoir niya naman, ganun din. Kung makikita nyo, purong coolant lang din yung isasalin ko dyan. Hindi ko yan hinahaluan ng tubig. At syempre naman, dapat naka-level pag nagsaling kayo ng coolant.
Masisilip nyo naman sa gilid kung nakapull na yung coolant nyo. At pag okay na, ilagay nyo na yung cap. Tapos, isunod mo naman yung cap dito sa radiator, ilagay nyo na rin yan. Siya nga pala mga boss, bali 4 liters mahigit yung naisalin ko na coolant dito sa radiator at reservoir. Tapos, punta na ako dito sa driver side para pa-start ko na itong makina. After nyo mapa-start itong makina, hayaan nyo lang muna siyang naka-idle. Wag agad yung re-revolusyonan nyo. Labas muna kayo ng sasakyan, painitin nyo muna itong makina kasi nga yung thermostat niyan, hihintayin nyo pang mag-open. At para hindi ka mainip, ilagay mo muna itong engine cover. Siyempre, meron naman yung guide, siguraduhin mo nakatapat sa guide yan bago mo idiin. Baka naman mabiyak pa yan. At habang naghihintay tayo sa pag-open ng thermostat, ipakita ko muna sa inyo siyempre itong pagkakalinis ko dito sa makina ni customer. Diyan tayo magsisimula sa hood. O diba? Kahit papaano malinis naman. O kahit sa mga sulok-sulok yan, mga bossing, malinis yan. Ganyan dapat. At hanggat maaari, pag nag-engine wash kayo, matagal na yung kalahating oras. Kung yung engine degreaser na ginamit mo ay magandang klase. Pero pag fake, gaya ng nangyari sa akin, charge to experience mo na lang. Naka 15 minutes na ako, pisiling ko itong upper radiator hose, kung makikita nyo, malambot. Ibig sabihin, hindi pa nag-open yung thermostat, kaya waiting muna ulit ako. After 10 minutes, pisiling ko ulit yan. Ayun, medyo tumigas na siya. Kaya, ibig sabihin, nag-open na yung thermostat. Kaya dahan-dahan kong tatanggalin itong radiator cap niya. Pinasingo ko muna yung hangin, tsaka ako ngayon alisin na itong cap. Tapos, magsasalin na ako ng coolant. Kaya lang, kaunti lang yung coolant na naisalin ko dito sa radiator. Kaya silipin ko dito sa coolant reservoir. Yun lang mga boss, nagkulang na yung coolant dito sa reservoir niya. Kanina pa pala nag-open yung thermostat. Pag ganyan, syempre magdadagdag ka ulit ng coolant dito sa reservoir mo. Ile-level mo siya ulit hanggang sa mapunta siya sa pool. Tsaka mo ilagay yung cap niyan pati dito sa radiator. Pero hindi pa doon nagtatapos, hayaan nyo lang naka-start itong makina hanggang 10 minutes para sigurado kayo na hindi na nga nagbawas ng coolant sa radiator. After 10 minutes, Pisilin ko ulit itong upper radiator hose niya. Uy, ang lambot, wala siyang pressure. Ibig sabihin yan mga boss, hindi na siya nagbawas ng coolant. Patunay, itong hose niya, pag pinisil mo, malambot. Ibig sabihin, wala siyang pressure. At nang chinek ko yung coolant niya dito sa reservoir, hindi na siya nagbawas. Ibig sabihin, okay na ito. Kaya punta naman ako dito sa isa pang problema ni customer. Yung rubber dito sa gilid ng bubungan niya, umangat na siya. Tapos may tumutulo na tubig dito sa likuran ng sasakyan. Kaya ang ginawa ko dyan, after kong malinis maigi itong lalagyan ng rubber, pinahiran ko yan ng sealant. Yan kasi yung suspect ni customer na pinanggagalingan nga ng tulo ng tubig. Nung chinek up ko yung dinaanan, malapit sa katotohanan, kaya nag-agree ako. Kaya ang ginawa ko, pinahiran ko ng sealant yan, tsaka ako ngayon siya idiniin para kumapit siya dito sa pinaka-holder niya. Bumitaw na kasi yan kasi nga maluwag na rin, kaya ang pinaka-the best, idikit na lang. After ko mapahira ng sealant yan, punta muna ako dito sa harapan ng sasakyan, ibaba ko muna itong hood dahil nga sa itong headlight niya, lilinisan ko. Kaya nga kung napanood nyo yung part 1, cleanose up ko sa video itong headlight niya, masyadong malabo. Pag ganyan mga boss, ginagamit kong palinis dyan yung sukang Iloko. Medyo basa-pasapang ipapahid ko itong basahan dito sa headlight niya, tsaka ako kukuskusin ng mga 5 to 10 minutes yan, tsaka ako ngayon iiwanan muna para mababaran nga yan ng suka para pagbalik ko, pwede na yan ipaksiw. Alam niyo mga boss, hindi naman sa akin iutos ni customer yan, kaya lang nakita ko nga, pati itong windshield niya, puro acid rain. Siyempre, nandito ka na sa akin eh. E di kung ano yung makikita kong dapat gawin, gagawin ko na. Lalo na't hindi ka naman mahirap kausap pagdating sa pera. Pag ganun kasi mga boss, hindi masyadong mahirap magtrabaho. Punta na ako dito sa ginagawa ko mga bossing. Kung mapapansin nyo, lahat ng salamin niya dito sa sasakyan, pinahirang ko yan ng suka. Ayan daw kasi yung magandang pangontra kapag kumukulog, sabi ng lola ko. Kaya nga nung bata ako, kapag kumukulog, naku po, panayang wisik namin ng suka sa loob ng bahay. Grabe, ang daming pamahiin noon. Dito mga boss, pinapahid ko lang naman yan. Tsaka, joke ko lang yun sa pagpahid ko ng suka dito sa mga salamin ng sasakyan. Actually mga boss, itong suka, magandang pantanggal talaga ng mga acid rain na kumapit dito sa salamin. Kaya kung mapapansin nyo, madalas kong gamit yan. Na after kong mapahiran ng suka itong salamin, gumagamit na naman ako ng panibagong malinis na basahan, tapos kukuskusin ko ulit itong salamin niya hanggang sa matanggal na yung kumapit na acid rain. Medyo nakakapagod lang kasi kailangan medyo madiin yung pagkuskus mo ng basahan dito sa salamin eh.
Pero pag natanggal mo naman yung acid rain, ayun ang kagandahan. Tignan nyo. Pasok ako dito sa loob ng sasakyan. Clear na clear yan. O, di ba? Sabi nga nung may-ari ng sasakyan, nung makita niya, wow, ang liwanag. O, di ba? Totoo naman. Kung makikita nyo, clear na clear naman itong windshield niya. Kahit sa mga sulok nitong salamin sa baba, o tignan nyo, o di ba, tanggal yung ano niya, acid rain. At dahil sa okay na ako dyan sa windshield ni customer, punta naman ako dito sa harapan ng sasakyan niya. Babalikan ko nga itong headlight para makuskus ko ng malinis na basahan itong headlight na pinahiran ko nga yan ng suka. Kailangan mga boss, medyo madiin yung pagkuskus nyo dito sa headlight niya. Medyo nakakapagod nga lang, pero mas mabilis matatanggal yung kumapit na dumi. At kung sa pakiramdam mo, makinis na yung pagpahid mo dito sa headlight, lipat ka naman dito sa kabila. Ganun din mga boss, kung paano mo kinuskus yung kabilang side ng headlight, ganyan din gagawin mo dito. At pag okay na, para sa final, balikan ko na yung mga iba pang salamin dito sa sasakyan ni customer. Ito yung sa pintuan mga boss, kung makikita nyo, kinukuskus ko na rin yan ng malinis na basahan para yung nailagay ko na or naipahid ko na suka dito sa salamin niya matanggal. Siya nga pala mga boss kung paano ko pinupunasan yung salamin dyan, ganun din sa lahat ng mga salamin. Kahit sa kabilang side, ganun din. Kaya ako naman sinasabi yun, alam niyo naman yung mga baser, ang hinahanap niyan yung makapuntos sila. Hindi yan sila gumagamit ng common sense. O tignan nyo, malinis na, di ba? Kita nyo naman yung salamin, pati dito sa ibabaw, yung rubber niya, naidikit ko naman ng maayos, bagamat yung goma niya, talagang hindi na siya pantay. Siyempre, nainitan na yan ng matagal eh. Sabi ko nga kay customer, kung meron siyang makita, papalitan niya na lang itong goma. At dahil sa nakita nyo naman na yung side na yan, punta naman ako dito sa kabilang side. Siyempre naman, para makita nyo rin yung pagkakalinis ko dito sa kabilang side. O, ayan siya mga boss. Ngayon, kung may magtatanong, paano mo nalinis yung likuran? Si Baser kasi di niya alam yun eh. Iaabante yung sasakyan, boss. Tapos, wawashingin ko na yung likuran nitong sasakyan. O, di ba? Ganun lang ka-basic. Iangat ko naman itong hood para makita nyo ulit yung pagkakawashing ko dito sa makina. Hapyaw lang naman yung pagkakawashing ko dyan, pero pwede nang pagtyagaan. Pa-start ko na itong makina. Tapos, hayaan ko lang siya naka-idle hanggang 15 minutes dahil nga sa i-check ko ulit itong coolant sa radiator. After 15 minutes, tanggalin ko na itong radiator cap niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, puno pa rin siya ng coolant. Ibig sabihin, eksakto na yung naisalin ko na coolant dito sa radiator niya. Pati sa coolant reservoir niya, mga boss, syempre naman, chinek ko na rin yun. Hindi ko na naipakita sa inyo. Kaya punta na ako dito sa loob ng sasakyan ni customer para i-scan ko na ulit ito. Kasi may lumabas ito na fault code eh. Titignan ko kung nawala na yun at kung hindi pa naman, pwede ko naman yun i-delete. Ayan mga boss, na-connect ko na itong scanner. At bago ko simulan yan, syempre, ipapasok ko muna yung spec ng sasakyan dito sa scanner. Madali lang naman yun kung Asian ba yung sasakyan mo at kung saan bansa siya ginawa. Tapos yung pangalan ng sasakyan. Syempre, hindi mawawala dyan yung year model at yung pangalan ng makina mo. Pero dahil sa hindi naman tayo pare-parehas ng scanner, syempre, depende na yun sa hinihingi ng scanner mo. Gaya nito, naipasok ko na yung spec ng sasakyan dito sa scanner, kaya quick test ko na yan. At syempre, itong ignition niya, dapat naka-on yan pag nag-scan kayo. Actually mga boss, kung napanood niyo yung part 1, in-scan ko ito at meron siyang lumabas na fault code. Bali, 4 nga yung fault code na lumabas dito. Pero ngayon, kung makikita nyo, 2 na lang. Kasi nga, ang problema nito, yung idle niya, hindi siya stable, tapos magaspang na yung andar ng makina at hindi na rin smooth itong andar ng sasakyan. At kung makikita nyo, meron pa rin siyang naiwan na 2 fault code. Na ayon nga kay customer, na ipagawa niya na raw yan. Kaya ang gagawin ko, i-delete ko na lang. Tandaan niyo mga boss na kahit i-delete ko pa yan, kung talagang may problema ito, hindi yan madi-delete. Babalik at babalik yan. Kaya kung makikita nyo, cleaner ko na, di ba? Ayan na yung lumabas, oh. Clear has been completed. At kung makikita nyo, wala na yung fault code na lumabas. Ilagay ko ulit yan sa report. Kung makikita nyo, wala na talaga yung fault code niya. Kaya, pwede ko na ngayon i-switch off itong ignition, tapos itong connector ng scanner ko, hugutin ko na yan. Kaya lang mga boss, may problema. Ito nga, paglabas ko ng sasakyan, ako po, malakas itong ulan. Kaya para naman hindi masayang yung ginawa ko, ipagpapabukas na lang namin yung pag-road test.
Total, ang pag-uusapan lang naman dito, kung okay na ba itong sasakyan niya, smooth na ba siyang tumakbo, yun lang naman. Eh yung problema nga dito sa idle niya, okay naman na. Kaya yung pagtakbo na lang ang kailangan naming i-test. Kaya abangan niyo yung pag-road test namin bukas. Siyempre, si customer dapat ang humatol at hindi ako. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana lang lagi kayong nakakakuha ng idea sa bawat video na ginagawa ko. At kung okay lang sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Salamat! Ngayon okay na, smooth na rin. Smooth siya. Hindi ko siya marereklamo kasi bago ko binalik sa iyo to, hindi na siya ganoon ka-smooth. Hindi ko marereklamo. Ngayon okay na, alam na natin. Alam na natin. Okay, dito na tayo. Baba muna ako. At dahil sa okay na itong sasakyan, uulitin ko mga boss, maraming salamat sa panonood.